Naghahanap ka ba ng mura, secured, at magandang camping site mga ka-wonder? Kung oo ang sagot mo, join me today as we visit one of the most sought-after camping sites here in Laguna. Meron lang naman itong mataas na 4.9 out of 5-star ratings in the Google review. The place that I'm referring to is Mamay Intong's Recreational Hub that is located in Sitio Camagong, New Little Baguio, Santa Maria, Laguna. Oh, nagulat ka ba kung bakit may salitang Baguio sa lugar nila? Ito ay dahil sa malamig na klima dito na nahahawig sa klima ng Baguio City sa norte. Kaya tinawag itong Little Baguio of the South. Kasama pala natin ngayon ang organizer ng adventure na ito na walang iba kundi ang kwelang grupo ng Go Bagkat Riders Club ng Pasig. First time natin to mga ka-wonder na mag-vlog ng camping site. Halika na at gawa natin ng review itong Mamay Intong's Recreational Hub. The good, the bad, and the things that they need to improve to make this camping site a wholesome place to stay. Oh, wag na natin patagalin pa. Let's go! Kaya may tindahan kayo, Lord? Yun. Ay, yung pong bawal sa amin. Pwede pa sa baba. Pwede po mag-inom. Oo, kasi pag sila bumili, naiinom ni Kuya. Ah? Kaya bawal. Today is the third Saturday of the month of September 2024 and it's almost 7 AM in the morning na nung umalis kami ng Pasig City. The weather is cloudy and I hope na sana ay di uulan. Mahirap mag-rides mga ka-wonder pag umuulan. Maliban sa limitado ang vision mo, andyan pa yung madulas ang kalsada at baha sa ilang lugar na pwedeng daanan ng motor nyo. By the way, lahat pala kami ay di pa nag-aalmusal. So we just decided to find an eatery na lang along the way. So nag-stop over kami for breakfast mga ka-wonder along the Marilaki Highway dito sa Kuya Lars. At ang in-order ko ay ang isa sa mga paborito ko, ang Gotong Batangas. Nice! And after breakfast ay nagtuloy-tuloy na kami. May mga occasional stops lang just to rest a little and to ensure na lahat ng kasama ay accounted for sa biyahe na ito. Hours later. From Marcos Highway mga ka-wonder, paakyat dun sa location. Kung mapapansin nyo ay semi-concrete ang kalsada nila. Napaka-accessible ng place from the main highway na kahit naka 4 wheels ka ay kayang daanan nito mga ka-wonder. So finally mga ka-wonder, nakarating na kami dito sa aming destination. Sa akin nga, hindi kita dadalhin ko sa'yo. So ayan mga ka-wonder ha, ang pangalan ay Mamay Intong's Recreational Hub. Napalinis mo na yung swimming pool? Pwede na. Kung napapabayaan nyo na dito ah. Hoy! Hello po. Hello. Ilan
lang ako din nagpunta, mukhang napapabayaan nyo na. Ayan yung mga kasama ko. Ano, madulas na naman yung PWD dyan. Dalawa kami dito, oy. Hindi ako nag-iisa. Saan yung camping ground nila? Yung doon sa taas? Ilan ba yung palo doon? Ewan lang. Hindi ko na ano to, hindi ko na research eh. Doon pala yung swimming pool. Kaso malayo yung ano, CR. Saan tayo pwede mag-ano? Dito. Mag-tent? Yes, Ayun dito. pa, ayun pa. Oo, tapos pwede daw sa taas. Kaso malayo yung CR. Ako dito ako tulog. Dito lang oh. Sleeping bag lang dalaw dito. Oh. Sold na dito. Pag gusto niyo na lang mag-view, akit na lang siguro. Okay na ako dito. Hindi pa na tayo mabuta rin sa ano? Sa kilometer. Oo. 90? Ano yung pool na yan? Private ba yan? Sila lang makakagamit niyan? O pwede tayo dyan? Pwede lahat. Pwede lahat? Yes. Baka mamaya niwentahan na nila yan. So, may tindahan pala dito. Tindahan ba to? Tindahan. Hindi pa kapamili. Ano po, magpapamanifest po ba kami dito? Pero may tinda kayo, Red Horse? Yun! Yung pong bawal sa amin. Pwede pa sa baba. Oo, kasi pag sila bumili, naiinom ni Kuya. Ah! Kaya bawal. Stricto daw si Wala Commander. daw kinikita eh. Samahan nyo ako mga ka-wonder. Explore natin yung buong campsite. I-fast forward ko yung ibang parts ng video para makapag-focus tayo doon sa pinaka-highlights lang mismo ng camping site na ito. So ito yung kanilang comfort room. So ang kagandahan pala dito mga ka-wonder, ano, tingnan nyo. Unlimited yung tubig. So, common yung comfort room nila. Pwede sa babae, pwede sa lalaki. Ayan. Ito ay banyo lang dito sa kabila. Para pwedeng paliguan. Ayan. Ito, dito, tao po. Tao ba dito? So ito, parang camping room. Maliit lang siya na kubo. Ayan. Yung design niya, may maliit na mesa. Actually ito mga ka-wonder is good for 2 people lang ito. Siguro pwede rin 3. Tapos may ilaw. Ayun, may ilaw. Diyan ka na lang, friend. Dito. Ayos oh, lahat naka-automatic tent. Ayun, lagyan ng pampalatag na ano, rubber matting. Ano ba last year pa raw yun eh? One last year pa. Pero bago ah. Hindi, buka mo muna doon. Makabili nga rin yung pag-uwi. Biglang bago. So ito yung mga rubber matting mga ka-wonder ha.
Ito yung nilalagay nila doon sa ilalim ng ano, ng tent. Pinaparenta ito nila 100 pesos itong rubber mat na to. So, lababo. Tapos dito may CR na naman. Ayan. So far, so good. Nakatiles naman yung CR nila. Malamig po yung tubig, sir? Ha? Malamig? Oo. Pero pag nasa loob naman, manageable naman. Parang galing siya ng bukal, ano? Ay, ito. Saan galing, boss? Sa Pasig po. Pasig ka? Opo. Ang grupo kayo, no? Opo. Ayan, ito mga kawander, may swimming pool pa. Malalim po, hanggang saan pong lalim niya? Yung pinakamalalim niya hanggang leg. Leg po. Ah, okay. So hanggang leg yung lalim niya mga kawander. Vlogger ka, boss? Yes po. Ha? Yes po. Anong page mo? Wonder Nonoy po. Wonder Nonoy? Opo. Shout out. So hanggang leg lang ang lalim ng pool. So hanggang dito sa area na to, no, pwede pa rin mag camping. Actually mas maganda nga sana dito sa area na to kasi medyo malayo-layo siya doon. So may magandang room dito sa taas. Tingnan natin itong mga kawander. Check natin ang room na to. Ayan, may sarili ka pang table dito. Oh, pwede ka pang umiga dito. Tambayan. Ah, may sariling CR. Kaso nakalock. So ito yung room dito sa taas, mga kawander. Ayan. Binigay sa atin yung susi. Tara, pasukin natin tong room na to at check natin kung anong itsura niya sa loob. Ayan, ang ganda pala dito sa loob. So itong room na to, kawander, 4,000 ang charge nila overnight dito kung gusto nyo magstay. Kasya dito sa kama, parang 2 tao. May electric fan. At may kasama ng maliit na refrigerator. Yun lang. May insektong lumabas. So, hindi na masyado doon na-manage ito. Sabi sa akin ng nagbabantay dito, yung caretaker nila. Pero ang ganda, oh. Overlooking siya, mga kawander. Para talaga siyang ano, cabin type na ano, na kubo. Sayang to, nasira. Sira na. Binagyo siguro ito, mga kawander.
Good morning. So ganun din. Sira din ang kubo na to. So automatic, di rin pwede maparintahan. So far, dalawa lang yung nakita natin kubo na pwedeng pagrentahan. Ito yung may bubong na yan. Tsaka yung isang kubo dun banda. Mga ka-wonder, kung gusto nyong malaman ang mga camping rules dito, eto, binabasa ko na. Minsan talaga may mga makikita kang mga bagay-bagay in the most unlikely places, kagaya nitong napulot ko. Kailangan ko na rin pala mag-set up ng sarili kong tent, mga ka-wonder. Excited pa naman ako. And only to find out later na naiwan pala sa bahay ang mga tent poles. The next morning. Good morning. Ayan, ang sarap na ng tayo nila. Kain. Yun. Kaya Boy Wonder, ikaw pala nagrenta ng cottage doon, hindi mo kami tinawag. Nag-upgrade ako kagabi. VIP ako doon. Kaya lang, hanggang doon lang siya sa lapat. It's a beautiful Sunday morning, mga ka-wonder. May dumating pang mga bisita kagabi at yun nga, ginamit nila ang kusina sa pagluluto, leaving me with no choice but to transfer in a little nipa hut, the one that we saw yesterday. Pero sa labas lang ako natulog, of course with the permission of the caretaker, dahil andun din natutulog ang anak niya. Before we go to the good and bad of this place, let me fly our drone for the second time and witness the beauty of this camping site from a bird's eye view. Let's talk about the good and the bad of this place, but let's treat this as constructive criticism. Every place must always have room for improvement. Unahin na natin yung bad side. 1. There is no store or eatery. You still have to walk down the road to buy in a nearby store. 2.
2, and that boils down to our number 2, which is you have to cook your own food, but they only have 2 common kitchens, and that it will get pretty crowded when there are lots of guests decided to cook all at the same time. 3. The pool is small and it can't accommodate big groups. 4. They have 2 common comfort rooms. If you will camp up in the hill, you'll have to walk in the middle of the night if you want to dump your poo. 5. Limited amenities. No Wi-Fi, no video okes, no TVs, no zip lines, and other recreational things to do in this place. 6. The internet data is low. 7. Mosquitoes are everywhere. 8. The Nipa hot rooms cost 1,500 pesos and the cabin type is 4,000 pesos for a night stay. They're expensive. 9. Tent rental with sleeping foam inside, that is, if you didn't bring your own tent, can cost you 1,150 pesos for a night stay. Again, it's expensive. 10. The camping site is not well lit at night. Hello, who would like to walk in the grass at night? You don't even know what type of creatures are crawling in it. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga magagandang bagay na meron sa campsite na ito. Una, basta magdala ka lang ng sarili mong tent, ang babayaran mo ay 200 pesos lang para makapag-overnight at makapag-stay sa camping site na ito. Pangalawa, may swimming pool kaya pwede kang maligo anytime na gusto mo. Running water ang pool nila na galing sa bundok. Walang chlorine at malinis ang tubig. Pangatlo, sa mga 4 parents, pwede nyo dalhin ang mga alaga nyo dahil ang camping site na ito ay pet friendly. Pang-apat, malamig ang klima dito lalo na sa gabi. Kaya nga tinawag na Little Baguio ang Santa Maria Laguna dahil sa malamig ang lugar nila. Isa din ito sa mga dahilan kung bakit dinadayo ang mga camping sites sa parting ito ng Laguna. Panglima, free parking sila, mapamotorsiklo o 4 wheels man ang dala mong sasakyan. Pang-anim, unlimited ang supply ng tubig nila dito. Pwede kang maligo oras-oras. Pwede mong inumin ang tubig dahil legit itong mineral water. Pero kung maselan ka, magbaon ka na lang ng sarili mong tubig. Pang-pito, pwede kang magluto ng dala mong pagkain. No corkage fee, ika nga nila. Papahiramin ka din nila ng mga cooking utensils. Pang-walo, nature at its best ang lugar na ito. Mapuno, tahimik, maaliwalas at sariwa ang simoy ng hangin. Makapag-relax ka talaga dito mga ka-wonder. Pang-siyam, napaka-attentive ng mag-asawang caretaker dito. Sabihin mo lang ang mga kailangan mo at sila na ang bahala sa iyo. Pang-sampu, kung gusto mo maging komportable ang pag-stay mo dito, meron silang kubo at cabin type na accommodation. Lalo na yung cabin type nila na may magandang viewing deck. Kung di mo man problema ang budget, pwedeng-pwede sa iyo ito. So overall, I will still recommend Mamay Intong's Recreational Hub for those who are looking for an affordable camping site. But don't expect much for there are no other recreational activities in this place such as rappelling or zipline. Internet data is low and Wi-Fi is not available. This place is purely for relaxation only. I advise you not to pitch your tent near the kitchen area if you don't like loud noises. The hill is the perfect place to camp, but the only downside is that you are far away from the nearest comfort room. Don't forget also to bring insect repellent, for there are plenty of mosquitoes during the nighttime. Plan ahead and bring all the stuff you need, for there are no stores inside the camping site. Bago ko pala makalimutan, ang cook ng grupo na nagluluto ng aming masarap na pagkain, si Ate Presi. Ate Presi, di ko talaga natikman ang luto mong adobo. At sa lahat ng bumubuo ng Go Bagkat Riders Club, maraming salamat po. Kung bago ka pa lang sa channel ko, please share, like, and subscribe. Pwede ka rin mag-follow sa ating official Facebook page na Wonder Nonoy. Hanggang sa susunod nating adventure, see you!